Sa paparating na NBA season, maraming eksperto ang nagsasabi na si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers ay may potensyal na makuha ang parehong MVP at Defensive Player of the Year award. Isa na nga dito si Richard Jefferson, sinabi nga nito sa kanyang show na si Anthony Davis nga daw ay dapat makasama sa usapang MVP at Defensive Player of the Year award next season dahil nga nasa prime pa itong si Davis. Kilala si Davis sa kanyang dominanteng presensya sa parehong offensive at defensive end ng court at ngayong season tila nasa tamang kondisyon siya para itaas ang kanyang laro sa bagong antas. Matapos ang ilang taon ng pagkakaroon ng injury, mukhang mas handa na si Davis na pamunuan ng Lakers sa bawat laban. Sa kanyang kakayahan sa shot blocking, rebounding at pagprotekta sa paint, malaki ang posibilidad na siya ang maging pinakamahusay na defensive player sa liga ngayong season. Sa kabilang banda, sa opensa, ang kanyang versatility ay patuloy na nagpapahirap sa mga kalaban kaya naman hindi malayo na siya rin ang maging MVP ngayong taon. Kung magpapatuloy si Davis sa pagpapakita ng mataas na level ng laro, hindi imposibleng masungkit niya ang parehong award. Ang kombinasyon ng kanyang talento, determinasyon at suporta mula sa kanyang team ay magdadala sa kanya sa pinakamataas na antas ng tagumpay ngayong season. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang big trade na magagawa pa ni Rob Pelinka para sa Los Angeles Lakers. Katulad nga ng sinabi na Rob Pelinka sa harap ng media noong nakarang araw, willing na rin naman nga ang Lakers na gamitin ang kanilang mga trade assets, especially ang kanilang mga future first round pick. At base nga sa kalalabas pa lang na balita, meron na rin naman nga mga malalaking pangalan na maaari nga nilang makuha gamit ang mga ito. At isa na nga po dyan ay si Miles Turner mula sa Indiana Pacers kapalit ang kanilang mga players na sina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxi Lewis at ang kanilang 2029 future first round pick. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, si Miles Turner nga ay nag-average last season ng 17.1 points at 6.9 rebounds per game. Kung inyo rin naman nga matatandaan, matagal na rin naman nga na target ng Lakers na makuha si Turner sa pamamagitan ng isang trade since balak nga nila itong gamitin bilang kanilang starting center na ipangtatandem nga po nila kay Anthony Davis sa ilalim ng basket. Bukod nga po sa offense at rebounding skills nito ay napakahigpit rin naman nga ng kanyang depensa, lalong-lalo na sa ilalim ng basket. Sa kabilang banda, ngayong off-season, opisyal nang pumirma si Russell Westbrook sa Denver Nuggets bilang free agent matapos ma-buyout ng Utah Jazz. Matapos ma-trade mula sa LA Clippers kung saan siya naglaro ng 2 season, muling magpapakitang gilas ang 9 na beses na NBA All-Star at 2017 MVP sa panibagong koponan. Kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na point guards, si Westbrook ay naghahanap pa rin ng kanyang unang kampyonato at sa paglipat niya sa Denver mukhang may pag-asa itong makamit. Ang pagdaragdag kay Westbrook sa lineup ng Nuggets ay magbibigay kay reigning MVP Nikola Jokic ng karagdagang suporta, lalo na sa offensive end. Kilala si Westbrook sa kanyang bilis, playmaking at leadership, bagay na inaasahan ng Denver na magpapanatili ng kanilang lakas bilang defending champions. Sa media day, nagpahayag si Jokic tungkol kay Westbrook, "Hindi kami laging magkasundo sa loob ng court bilang magkatunggali pero alam ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang trabaho. Siya ay isang mahusay na teammate." Malinaw may positibong pananaw si Jokic sa darating na kontribusyon ni Westbrook sa koponan.